Nang mga taong 1998, buwan ng March, isang pamilya ang nagpasya na mamasyal sa bundok ng Daking sa Taichung, Taiwan. Masaya nga silang naglalakad, nagkukuntuhan at nagkakuha pa nga ng litrato at video gamit ang kanilang lumang B8 na kamera. Walang nakapansin ng kahit anong kakaiba ng araw na yun. Umuwi sila ng ligtas at masaya. Ngunit hindi nila alam ang video na yun ay naglalaman ng isang misteryo at nayayanig sa buong Taiwan. Ilang araw matapos ang pamamasyal nila sa bundok, biglang nagkasakit at namatay ang isa nilang kasama. At hindi nila alam kung anong nangyari doon sa isa nilang kasama kung bakit ito namatay. Sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, naalala nila ang video na kinunan nila sa bundok. Nang buksan nila ito, doon sila namutla sa takot. Pero bago tayo pumunta sa mga pangyayari, like mo na tong video and don't forget to follow. Habang pinapanood nila ang video, nakita nila ang kanilang sarili na naglalakad ng magkakasunod sa daan. Ngunit sa likuran nila, may isang batang babae na nakasuot ng matingkad na pulang damit. Nakasunod siya ng tahimik at ang nakakagulat, wala ni isa sa kanila ang nakakatanda na nakita nila ang batang ito noong araw na yun. Nang masuri ng maigi, lalo silang natakot. Ang mukha ng bata ay hindi kamukha ng bata. Ito ay mukha ng matandang babae, maputla ang balat, halos kulay abo, at ang mga mata ay parang walang buhay, parang hindi ito tao. Agad nilang ipinadala ang video sa sikat na programa ng misteryo sa Taiwan na pinamagatang Lumilitaw at Naglalaho. Nang maipalabas ito sa telebisyon, milyon-milyon ang nakakita. At marami ang nakapansin, hindi lamang ito simpleng panaginip o ilusyon. Ayon sa mga matatanda at paniniwala sa Taiwan, ito ay tinatawag na Mo Shin Chai o tinatawag na diwata o halimaw sa bundok. Sila ay mga nilalang na naninirahan sa mga gubat at kabundukan na mahilig maglaro o magdala ng mala sa mga taong hindi magalang sa kalikasan. Sinasabi sa Taiwan kapag nakita mo ang batang nakapula, ito ay nagbababala na darating ng kapahamakan. Sa kaso ng pamilyang ito, tila napatunayan ito ng biglaan na wala ang isa sa kanila. Maraming nagtangkang ipaliwanag ito. May nagsasabing baka ibang turista lamang na hindi napansin. May nagsasabing baka depekto lang ng lumang kamera. Ngunit walang makapagpaliwanag kung bakit ang mukha ng bata ay tila hindi makatao at kung bakit walang sino man ang nakakita sa kanya noong sila ay nandun. Hanggang ngayon, ang video na yun ay nananatiling isa sa pinakakilala at pinakakinakatakutang ebidensya ng hindi nakikita. Matapos ang pangyayaring yun, marami ang nag-iingat kapag pumupunta sila sa bundok ng Daking. Sinasabing huwag kang mag-iingay ng labis. Huwag mong kukutyain ng paligid at laging magpapaalam bago pumasok sa gubat. Ang kwentong ito ay nagpapaalala na sa kabila ng ating kaalaman, may mga bagay pa rin hindi nating maipaliwanag. Na ang kalikasan na hindi lamang ating tahanan kundi tahanan din ng ibang nilalang na naroon bago pa tayo dumating. Ang misteryo sa bundok ng Taichung ay nananatiling buhay sa isipan ng marami. At baka hindi mo alam, baka sa susunod na maglakad ka sa isang liblib na daanan, hindi ka nag-iisa.